Yo, what up sa iyo dyan mga tol, long time no see, at pag-usapan nga po natin ngayon itong pagkakaroon daw po ng posibleng pag-atake na po ng China sa Taiwan. Yan po ay napipinto nga po maganap nga daw at dapat po ay paghandaan ng bansang Pilipinas. You heard it right mga tol, no? Kailangan daw paghandaan mismo ng ating bansa kahit na China ang pinupukusan. Kahit na Taiwan ang pinupukusan ng China dito sa pag-atake po na ito. Lahat po ng yan pag-uusapan natin dito sa video na ito. Pero kung di ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. At syempre libreng-libre lang sumali mga tol sa ating parapol na 100 pesos tuwing once a month. Kapag na-hit po natin ang additional 100 subscriber sa ating channel. So yun na nga, ang kailangan mo lang gawin ay mag-subscribe, click mo yung notification bell at mag-comment ka ng iyong buong pangalan together with emoji na heart, no? So yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go. So, ayun na nga mga tol, wala na po paligoy-ligoy. Ang sabi po dito ay posibleng paglusob ng China sa Taiwan sa taong 2027. Baka isipin po ng iba matagal pa daw, no? Next year pa. Kakaumpisa lang po ng 2026. Ito po ay ano lamang, no? Ayon po sa isang eksperto. Ibig sabihin, hindi po natin, wala pong may hawak ng panahon dito maliban sa Diyos, no? Tayo po, ito po yung mga spekulasyon o mga komento ayon lamang po dito sa mga eksperto. Ibig sabihin, bagamat yan po yung mga maaring sila po yung mga profesional na nag-aaral patungkol po dyan sa mga geopolitical na mga bagay, mga war, etc. Ang punto po dito, hindi po natin sigurado kung ano po exactly ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Kaya naman po, ito pong mga eksperto, ang kanilang pinupukusan ay paghahanda ng bansang Pilipinas. Kasi ayon po sa kanila, ang paglusob ng China sa Taiwan, ito po ay tila lumalabas na sa paparating po na taon, next year. So papalapit po ng papalapit ayon po sa mga eksperto. Sige nga po, panoorin po muna natin, pakinggan natin yung kanilang mga sinasabi patungkol sa bagay na ito. Based sa assessment ng Indo-PACOM, naghahanda ang China na lusubin ang Taiwan by 2027. So ang mga sasabi ko talaga, dapat natin talagang paghandaan kung ano man ang mangyayari. Kailangang manatiling mapagmatsyag ng Pilipinas sa mga nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Kasunod ito ng intense military drill na ikinasa ng China sa palibot ng Taiwan nitong December 29 at 30, 2025. So pansinin po ninyo, no, sinasabi dito ay maging mapagmatsyag kasi nga po wala po nakakaalam dyan. Kaya po prayer po talaga yan, no? Kasi anytime kung ano pong kung anong mangyari, pwede pong mangyari kahit ano, no? Makita nga po natin yung Venezuela, tama ba? Inatake po ng Amerika at ito po tila, no? Gustong pamahalaan na ng Amerika. Pero di ba sila po may mga justification din sa kanilang mga pag-atake po na iyan. Yan po yung Amerika po yan, di ba? Parang kung titignan po natin compared sa China at iba pang mga bansa katulad ng China, Russia, mas justified nila yung kanilang, tila lalabas na mas justified yung kanilang mga pag-atake. Pero kapag China po, no, hindi ko alam, no? Kasi 'di ba yung sa WPS lang po, kitang-kita na po natin yun ng galawan nila talagang wala sa lugar po. Ito po, pag-atake nila sa Taiwan, hindi po natin alam kung gaano po ito maaring maging malala. Kaya magiging mapagmatsyag po talaga dapat. Pero siyempre,
prayer po ang lahat ng yan. Patuloy natin play. Habang inilarawan naman ni People's Republic of China President Xi Jinping sa kanyang talumpati para sa pagsalubong sa 2026 na unstoppable trend ang reunification ng Taiwan at China. Ayon sa International Studies Professor na si Renato De Castro, dapat paghandaan ito ng Pilipinas, lalo na at maaari itong makaapekto sa higit kumulang 200,000 mga Pilipino na nagtatrabaho at nananatili sa Taiwan. Malapit rin ang geographical distance sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, kaya maaaring madamay ang bansa sa mga banta ng paglusob. Bukod rito, inaasahan rin ang posibleng pagsali dito ng Estados Unidos bilang kaalyado ng Taiwan. Alam naman natin, aliado natin ang Estados Unidos. Pagdating sa alliance, no, an attack on one country will be considered an attack on the other. That will require us, of course, to respond, to assist our treaty ally na Estados Unidos the same way na na-expect tayo na tulungan tayo ng Estados Unidos pagkaroon din naman ng higwaan sa West Philippine Sea, South China Sea. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Department of National Defense sa nangyaring 2-day military drill ng China. Ayon kay Secretary of National Defense Gibo Teodoro Jr., ang mga aksyon ng China ay nakakaapekto sa kapayapaan at nagpapalala lamang ng tensyon sa rehiyon. Para kay Senator Francis Kiko Pangilinan, ang nangyaring military drill ay nagdulot ng pangamba at pag-aalala, hindi lamang sa mga taga-Taiwan, kundi pati sa mga Pilipinong naroroon at maging sa mga mamamayan ng Silangan at Timog Silangang Asya. Nananawagan naman ang Department of State ng Estados Unidos sa Beijing na magpigil at itigil na ang military pressure laban sa Taiwan at sa halip ay daanin ito sa maayos na usapan. Samantala, una nang sinabi ng dating United States Indo-Pacific Commander Admiral Philip Davidson noong 2021 na inaasahang sa 2027 lubos na magiging handa ang puwersa ng China para sa kanilang planong reunification. So maaring sineset na ng China yung groundworks for a possible armed invasion of Taiwan by 2027. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright mga tol. So narinig po natin, no? Bago po tayo magpaalam, ito pong sinasabi na 2027, ito po'y ayon lamang sa nakikita po ng mga eksperto, ng mga nakita naman po natin sa balita o paano po nila deliver yung patungkol po sa paglusob ng China na tila napipinto po ito sa taong 2027, no? Kung hindi po ako nagkakamali, yan pong reunification na yan, ayan po ay paniniwala ng China sa na ang Taiwan ay talaga pong parte ng China, no? Mahaba pong istorya yan, di ba, kung paano po nahiwala yan, pero gayon pa man, hindi naman po papayag din basta-basta ang Estados Unidos dyan kasi malaki po ang papel ng Taiwan pagdating po sa teknolohiya, pagdating po sa militarization, no? Tama ba? Ng militar na mga weaponized na bagay. So, hindi po ako nagkakamali, sa kanila po nagagaling ang malaking porsyento ng mga chips around the world, no? Sa buong mundo po yan, no? Malaki po. Ito po ay ubaga hidden gem ng mga bansa pagdating po sa pagkakaroon po ng modern warfare, no? So, bago po tayo magpaalam, no? Ikaw, anong masasabi mo dito, no? Itong 2027, it can be mas matagal pa, maaring mas matagal pa sa 2007, pero ang isang bagay dito ay mas mabilis, pwedeng maging mas mabilis din. Hindi natin alam, no? Sooner or later, baka magulat po yung marami, ang mga tao ay hindi naghahanda, no? Tayo po, inihikayat po natin maghanda, pero hindi kagaya ng paghahanda na iniisip po ng marami, no? Kundi yung paghahanda po na tayo po ay nananalangin, mapagmatsyag, mag-prayer, pero hindi po tayo mawalan ng kapayapaan kasi kung nandun naman po sa Panginoon yung ating pagtitiwala, siya po ang bahala. Pero 'di ba, pag-pray din natin itong bansa natin na yung mga tao, 'di ba, maalis dun sa mga
bagay ng kaguluhan, ng korupsyon, di ba? At lahat ay makatawag po sa Panginoon kasi darating naman po yung mga bagay na yan. At ang maging paghahanda po dapat natin ay yung tayo po ay naroon po sa pagtawag sa Panginoon. At ikaw, di ba, bagamat ito po ay talagang usaping politika rin, usaping mga bagay na patungkol po sa mga digmaan, pero ikaw, anong masasabi mo bilang isang Pilipino, bilang isang tao na nakakapanood ngayon ng video na ito? Ano naiisip mo dito, no? Ano nakikita mo sa ating bansa? Anong tingin mo na mas matimbang dito sa mga bagay na ito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See you ulit sa susunod na video.